Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makakasama natin ang isang negosyante na nakatutok, founder ng Option One Enterprise, Ebixia Pharma at Centrofin, ang kumpanya na sa kanyang dedikasyon at inobasyon, nagawa niyang gawing negosyo ang kanyang mission. Mga kaibigan, mga kanegosyo, at ipong welcome ang ating special na panauhin, Ms. Raymond Pineda. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo. Magandang araw po, Yusek. Thank you for the opportunity na binigay niyo sa amin para makapag-inspire ng mga taong nagnenegosyo or mas gustong magnegosyo. Oo, tama-tama yan, Raymond. Kasi lalong-lalo na ngayon, yung mga kanegosyo natin, mga kababayan natin, ang mga nag-iisip magtayo, mag-start ng kanilang negosyo, ay isa po kayo sa gusto nilang maka-inspire sa kanila. Kaya isang karangalan po na pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon sa inyo dito sa Kabuhayan at Negosyo, Sir Raymond. So, ano po itong Option One Enterprise? Tama ba yung pronunciation ko? Tama po, Yusek. Ebixia Pharma at Centrofin. Ano ba itong negosyo na ito at bakit ito ang napili mong negosyo, Sir Raymond? Salamat po muli. Ang Option One Enterprise, Yusek, ay isang national pharmaceutical company na ang aming produkto ay nakatutok sa injectable antibiotics. Okay. Para sa mga critically ill, yung mga nasa ICU, ganyan. Okay. So, mga delikadong sakit. At ang aming mission ay we save lives, no? Buhayin sila at makabalik sa kanilang pamilya, makawala doon sa ICU, and hopefully have a longer and healthy life. Yun naman pong Ebixia Pharma, I co-founded it also. Ito naman ay nakatuon sa mga sakit na pambabae. So, women's healthcare naman ito. Yun namang isang kumpanya na co-founded ko rin is Centrofin. Ito naman ay nakatutok ngayon at malapit na maging importer na ng mga pharmaceutical sa Pilipinas. Tama-tama yan. At yung ating kalusugan ngayon ay napaka-importante. Ikaw ba, Raymond, ay doktor? O baka pwede natin ipaliwanag or ikwento sa mga suki natin dito sa Kabuhayan natin. Sino ba si Raymond? Si Raymond po ay hindi doktor, unang-una. Ako po ay isang accounting graduate sa isang university sa Manila. Okay. Ako po ay naging medrep, no? Medical rep for the So yun ang background mo? Yun po ang background Opo. ko. 1992, medical rep na po ako. Wow, so matagal ka na sa industriya. Opo, hindi na ako lumipat ng ibang industry. Sabi ko, okay na dito. At meron siyang focus on saving the lives of people, helping people alleviate them of their sicknesses, no. 2012, si Raymond Pineda po ay nag-start ng magnegosyo sa pharmaceuticals. Oo. At sa dami ng negosyo, siyempre, bakit pharmacy ang napili mong itayong negosyo, Raymond? Tama. Marami nagtanong sa akin kasi accounting nga po Yes, ako. yes. So, Malayo yata. Malayo po. Sabi ko nga po, 1992, ako po yung naging medrep na. Nakita ko po namimit ko po yung mga pasyente na nangailangan ng gamot. Yung pong nasa ICU, medyo nakakahabag, no? Dahil medyo mahal ang gamot. At sabi ko nga po, dapat walang taong mamamatay dahil hindi nila ma-afford ang gamot. Kaya I support the government's move para doon sa Cheap Medicines Act natin. So, Yes, I support that. And then, ito yung napili ko dahil ito yung alam kong gawin at this is what I do best na pwedeng makaserve sa mga pasyenteng Pilipino. Sa family mo ba, parents mo, kapatid, or si misis mo ba ay doktor? Or ano ba yung background talaga? Bakit dito ka talaga napunta at minahal mo na negosyo, Raymond? Wala pong doktor sa pamilya. Okay. Ang misis ko po ay dentista. Okay. Di siya ang nag-inspire din sa'yo. Tama po. There was one time, 2013, nagnegosyo din po ako ng mga dental products. Okay. Tama po. So, ano yung mga challenges na hinaharap mo habang nagsisimula dito sa Option One? At
paano mo ito nalagpasan? Siyempre, hindi lahat ng negosyo ay ganong kabilis na talagang tuloy-tuloy. So, ano ba yung mga naging challenges mo rito? Tama po kayo yan, Yusek. No? Ang naging challenges ng option 1, pareho din ng mga challenges ng mga nagsa-start na negosyo. Una dito, of course, yung ating capitalization. No? Hindi biro ang magnegosyo ng gamot dahil medyo may pagkamahal ng bahagya. At Pricey, oh. Pricey po. So, ikaw ba ay nag-umpisa ka, malaki-laki na ang puhunan mo? Or... Meron pong bahagya, hindi Okay. ko kalakihan, pero alam nyo, maraming mababait na tao na nagpapautang. okay. May mga mabait na tao nagbibigay ng mahabang term of payment. So, ginamit ko lahat yan and then nakipag-bargain ako sa presyo. Magaling tayong tumawad. So, kahit pa paano, medyo mas maliit yung ating naging puhunan. Marami nagtiwala. Gano'ng kaliit ang puhunan mo, Raymond? Alam mo, yung mga suki natin ay yan lagi yung, paano ako makapag-umpisa ng negosyo? Mayroon akong business idea pero wala akong puhunan. Ikaw ba, gano'ng kaliit, gano'ng kalaki ang inumpisahan mo na capital mo? Magugulat kayo, Yusek. I started only with 1 million pesos. Okay. Ganun lang kaliit. Hindi lahat sa akin yun. Merong mga nagpaluwal ng bahagya para tulong lang na Considering na dito sa negosyo mo ay medyo malaki-laki yung capital na kailangan, di ba? Tama po. So, paano mo inumpisahan itong maliit na capital, Raymond? Una po, inalam ko po kung anong produkto ang mas kailangan ng tao. I have to make sure na yung produktong bibilin ko at ibebenta sa merkado ay kakailanganin ng tao. Sabihin may ready market pa rin para mabawi yung kapital. So nilikom ko tong perang nakuha ko, itong 1 million. Nag-start na tayong mag-register. No? Maraming registration process dito. Regulated tayo ng Food and Drugs Administration. FDA. Importante po yan. Hindi po tayo pwede maging distributor nang wala po tayong rehistro sa FDA. At saka mahirap yata kumuha ng FDA sa mga ibang food manufacturer na mga nakakausap ko, especially when I was with the Department of Trade and Industry. Ito yung pinaka mahirap kunin na i-comply sa gobyerno itong FDA. Tama ba ako, Raymond? Tama po kayo dyan. Yung DTI din po, medyo may konting balikan ako bago ko na-aprobahan ng pangalan. So sa FDA, ganun din po because ang dami po mga papeles na kailangan nila aprobahan. No? The FDA has to make sure na yung produktong imamarket mo is safe at kailangan ng tao. So yung rehistro niyan for isang produkto would take about swerte mo na kung 1 taon mabigyan ka ng Certificate of Product Registration, no? But ang ating FDA naman ay patuloy namang nag-i-improve dito, no? Yung mga systems nila to serve a lot of us in the pharmaceutical business. So hopefully in the near future mas magiging mabilis ito. So, ilan na po ngayon yung variety of medicine na talagang kinikerry nyo, Raymond? Ngayon po, Yusek, meron na akong 4 na sarili na produkto. Meron din akong kinoko-market. Pero ang total po niyan, siguro po hindi bababa sa 20 kinds of products po. Okay. So, ito ba ay mga locally manufactured or ito ay lahat imported, itong mga gamot na pinopromote nyo? Ngayong naitanong nyo, pansin ko lahat imported, no? Okay. Galing dito, may galing India, may galing China. India, talagang malakas yan sa medicine, ano? Tama po. Meron din pong galing Indonesia, yung aming pong pinaka-major product galing Indonesia. Meron din naman pong galing Spain, sa Europe. Okay. So, paano nyo po sinimulan ipakilala ang Option 1 Enterprise at Evixia Pharma at itong Centrofen sa publiko? At syempre, lalo na nung nag-umpisa kayo, may mga malalaki na nandito sa industry. So ano yung naging strategy nyo ipakilala ito sa merkado? Unang-una sa lahat, sabi ko nga, Yusek, ako'y medrep na 1992. So sanay ka na? So yung mga residente sa ospital no na doktor na nag-aaral pa, ay consultant na ngayon. Okay. So pagpunta ko sa mga ospital, nandun na sila, kakilala ko na. So medyo mas madaling magpakilala dahil kilala na nila ako, no, ako yung medrep pa lang. So maganda yung network mo sa sektor na ito. Tama po. Tas bukod doon, alam natin may mga malalaking multinational, no? So ang kailangan lang naman natin dito para mas makilala tayo, pakita natin sa kanila ang dahilan bakit tayo nagdinegosyo ng gamot. Ano yung pwede nating maitulong sa pasyente. So ano ba yung mga sa tingin mo ay mga innovation or strategy na ginamit mo para
mapanatili ka na very competitive ka sa merkado. Napaka-importante po yung innovation at saka paano mo napanatili na nakahabol ka at naging competitive ka sa market. Tama po, no? Ang ginawa ko, Yusek, nung panahon na yun, inanalyze ko yung mga presyo sa merkado. At sinigurado ko na yung presyo ko mas mababa dun sa multinational. Kasi yun po yung dahilan bakit ako nagnegosyo, para po makapagbigay ng mas mababang presyo sa mga pasyente. So yun po ang ginawa natin, pricing strategy. At ang second strategy po natin, naggawa tayo ng network ba? Ibig sabihin, connect tayo sa mga department at naggawa tayo ng mga product presentation base sa mga evidences na ang gamot nito ay napapatunay na ito ay mabisa at kailangan ng mga doktor. So lahat ng mga claims namin are all evidence-based. So it created now parang a goodwill sa part namin na itong gamot na ito ay mabisa at merong studies na pwede nilang bigyan ng pansin para mapatunayan ito ay para sa pasyente talaga. Ang market mo ba, Raymond, ay dito sa Greater Manila area or nationwide or nakakapunta ka rin sa Visayas, Mindanao o ano yung talagang pinaka-captured market mo, region mo, Raymond? Ngayon po ay about 70% po ng negosyo ng Option 1 Enterprise ay nasa GMA po. Okay. So lahat ng mga major hospitals, meron po tayong gamot dyan. So sa mga probinsya, may reach din po tayo sa Cagayan de Oro, meron din po tayo sa Central Luzon at sa may South Luzon. Some of those areas, ino-operate po natin via sub-distributors. So may mga distributor din kayo? Tama po. At karamihan po dito ay mga kasamahan ko rin sa trabaho na ako'y medrep din. Mga negosyante rin po siya ng gamot. So meron po talaga kaming network para dito. Okay. Tama-tama yan. At may mga future plans ba ang Option 1 at may plano ba kayo na mag-expand sa ibang serbisyo, hindi lang dito sa kung ano yung captured market nyo, Raymond? Opo, actually po, nung tinayo namin ng Option 1 Enterprise, ang naging improvement niyan or pagpunta sa iba pang division, ay yung pong pagpasok namin sa Ibexia Pharma. From internal medicine, kung naintindihan niyo po, yung para sa mga adult patient. Yes. Nagpunta po ngayon kami sa mga kababaihan na nangangailangan ng gamot. Ito po yung Ibexia Pharma. So unti-unti po kami nag-expand ng reach namin. Eventually po, papasukin na rin po namin ang mga gamot para sa mga kabataan o yung tinatawag nating pediatric lines. No? And the other side of it, tumutulong din po kami sa mga gustong magnegosyo ng gamot. We can help yung mga bagong entrepreneur na gustong pasukin yung ganitong negosyo. We provide seminars to them on how to start the business. So parang nagiging mga reseller nyo to or distributor, paano? Parang ang nangyari yan, distributor na sila. Okay. Tutulungan namin silang magkaroon ng sarili nilang brand. From step 1 to step 10 hanggang sa mai-market nila ito sa merkado. Yan, tama-tama yan. Baka yung mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo ay interesado maging distributor. So, paano ba ito, Raymond? Una po, tutulungan natin silang magrehistro sa FDA. May mga proseso po yan. So, sarili nilang registration din sa Food Drugs Administration? Tama po, because hindi po tayo allow ng FDA kung wala po tayong license to operate or tinatawag nating LTO. LTO. So kung meron na po sila niyan, magdi-discuss, pag-uusapan po namin kung anong produkto gusto nila. Magagawa po tayo ng mga several meetings, studies, and then finally magkakaroon sila ng idea, ito ang gusto ko, Raymond, na gamot. So ako naman, maghahanap na tayo ng supplier niyan from the other countries. Dadali natin sa kanila dito under their own brand name na. So, depende rin sa kagustuhan nila kung ano yung demand sa kanila na gamot. Tama po, pwede pong gamot, pwede rin po mga vitamins and supplements, pwede rin mga milk formulas. Okay. Pinapasok din po natin. Tatanong ko lang, Raymond, kanina na banggit mo yung sector na exclusive sa kababaihan. Ano itong mga gamot na ito, Raymond? Ito po yung mga hormonal products. Okay. No? Ang ginagamot po nito, kung familiar po kayo sa PCOS, yung polycystic ovarian syndrome. Yes, oo. Yan po ang ginagamot, yung mga irregular bleeding, mga dysfunctional bleeding, tawag nila. Okay. Yan po yung nagagamot nito. So, medyo niche market po ito. Okay. Hindi po ito talaga lahat kinakailangan ng mga pasyenteng babae. Pero available po ito sa mga leading na butika sa ating bansa. Ako, nakikita ko yung success story mo, Raymond. So, ano ba yung pinaka
most rewarding part sa pagiging founder ng negosyo mo, Raymond? Sa tingin mo, ano yung pinaka most rewarding part? Alam mo, Yusek, tuwing tatanungin ako niyan, tumatayo ang balahibo ko. Bakit ka mo? Kasi noong 2024, binilang ko kung ilan yung nabigyan ng gamot ng Option 1. At lahat po yun ay nabuhay. More than 500 lives ang nasave ng Option 1 in 2024. More than 500. More than 500 lives, all our products, yun ang binigay. In 2024 pala, and in 2025, you want to save more. So yung pagsalba natin ng buhay ng isang pasyente, yan, kinikilabutan ako. Galing. Ang sarap nung, ito yung pinaka-reward sa akin, sa aming company, no? Matulungan natin yung mga kababayan nating may sakit. Napaka-importante yan dahil sa dami ng natulungan mo na humaba pa yung buhay ay napaka-importante yan, Raymond. Sa yung mga personal challenge naman na of course kinaharap mo dito sa negosyo mo, sa tingin mo, ano yung humubog sa iyo na para naging naging matibay ka lalo as a business founder ng negosyo mo? Siguro babalikan natin yung kung saan ako nagmula. Hindi naman kami mayamang pamilya, no? Kami ay average na pamilya lamang. So marami kaming struggle sa buhay. So lahat tayo, ginigear tayo ng ating mga magulang of a better life, 'di ba? So since bata, marami na tayong nangangarap tayo. Oo, ang dami ko nang tininda, Yusek. Nagtinda ako ng t-shirt, nagtinda ako gusto ko yan tanungin. So ano mga ibang negosyo pala na bago ka dito napunta sa pharma? Una po, nagtinda ako ng t-shirt. Nagtahi rin po ako ng t-shirt, yung round neck na t-shirt. So nagtatahi ka rin? Oo. Okay. Bumili ko kami ng makina. Kami po yung nagbebenta niyan dito sa bandang Ortigas. So, tapos noon, ako po ang unang nagbenta ng mga prepaid card, yung mga binubura-burang card. Oh, yes. Nagbenta rin po ako ng mga dressed chicken. Ako po yung nag-iimpake ng chicken na ganyan. Binibenta po ito sa merkado. So, dami ko na pong nadaanan. So, sa experience ay talagang mahaba-haba at saka marami kang pinasok na pagkakakitaan, Raymond. Tama, dahil yung goal natin, Yusek, is to give a better life, not just for us, no, but for our families as well. So, yun yung laging naging mindset natin para paigihin ang buhay natin. So, itong mga tinry mo, I'm sure may naging successful, mayroon namang hindi. Ano ang sa tingin mo na pinaka-importanting lessons na natutunan mo sa mga ibang negosyo na sinubukan mo, Raymond? Una, Yusek, kailangan tiyaga. Okay. Numero uno ang tiyaga. Yung persistence natin. Yung tinatawag nating never say die. Never say die. Sa amin sa mga nagbebenta ng mga gamot na naniniwala kami na epektibo ang gamot, we never take no for an answer. Parang ganyan. Yan yung laging mindset ko, di ba? Kung alam kong itong gamot na to, itong produkto na to makakatulong sa tao, at ako'y nagbenta, kailangan mabili nila. Yung mindset na gano'n, kailangan importante. Alam mo dapat kung nasan ka ngayon, alam mo dapat kung saan ka patungo, at alam mo dapat kung paano ka makakarating doon. Naka-map na yan sa mind mo, Yusek. So pag meron ka nun, most likely maging successful yung negosyo mo. Oo. At saka napaka-importante rin sa atin, Raymond, kung paano natin binabalansi yung oras natin sa negosyo at saka sa personal. Ikaw ba, paano mo binabalansi ang pagpapatakbo mo ng negosyo mo at saka sa personal, lalo na yung family life natin, Raymond? Tama po, Yusek. Actually ako, mahirap balansin ng tawag natin yan, work-life balance. Ano? Mahirap yan balansin. Ang tawag ko dyan ay work-life harmony. So kailangan harmonize kasi may pagkakataon talagang mas sosobra sa trabaho, mapabayaan ng pamilya. Correct. May time naman sa sobra sa personal na pababayaan naman ang trabaho. Importante na intindihan ng pamilya kung bakit mo ginagawa yung trabaho na yun, ano yung purpose mo na yun. At pag naintindihan nila yon at na-embrace nila, most likely you will have a very, not just balanced, but a harmonized na buhay. Oo, alam mo, napakaganda yung humble beginning mo. Sabi mo nga, marami kang na-try na negosyo, nag-midtrip ka, and then ngayon, meron kang sariling negosyo. Ano sa tingin mo yung values or prinsipyo na nag-guide sa'yo na talagang naging successful ka dito sa negosyo na itinayo mo? Una, nabanggit ko na kanina, Yusek, yung persistence. Persistence,
focus, at alam mo kung anong gusto mo. Kasi pag may isa kang gusto, I'm sure dumaan tayo lahat sa ganyan. Pag may gusto tayo, gagawin natin na lahat, di ba? Correct. So kung meron tayong persistence at nakafocus tayo at alam natin kung anong gusto natin at alam natin paano makarating doon, ito yung mga values na ina-uphold ko. No? So I also transfer this to my daughter, my only daughter. Dapat hindi lang sa pag-aaral at pag nagtrabaho na siya, kailangan persistence ka. Kasi gusto mo yung bagay na yon. May gusto kang plano, di ba? So kailangan ma-attain mo yon. So yung ganong value, yun ang ini-inculcate ko sa mga anak ko, pati sa sarili ko. Napaka dami naming natutunan sa iyo, Raymond, dito sa pag-uusap natin at sa pagbabalik ng ating kabuhayan at negosyo ay pag-usapan naman natin yung mga motivation mo sa buhay. At mga kaibigan, wag po kayong alis, magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami sa kabuhayan at negosyo ni Sir Raymond. Kanina, Sir Raymond, sabi ko sa iyo, pag-usapan natin yung mga motivational tawag dito sa negosyo, no? Normal yung minsan ay may mga challenges tayo na pinagdadaanan sa negosyo, tough times. So, ikaw ba ano ba yung paano mo minomotivate yung sarili mo sa mga panahon na ikaw ay naharap sa mga problema, mga challenges, Raymond? Napaka-importante yan, Yusek, yung tawag nating self-motivation. Yes, no? oo. Naniniwala ako dyan. No? Una-una sa lahat, ang isang motivation natin, yung pamilya natin. Di ba Correct, po? oo. At pangalawa, siyempre, sinabi ko nga kanina na pag ikaw yung may negosyo, meron kang goal, no? Meron kang gustong mabigyan ng tulong. Ang motivation namin dito sa aming company Option 1 ay ang mga pasyente. Sabi ko nga, napakasarap ng pakiramdam na ang pasyente ay nabibigyan ng gamot namin at sila ay gumagaling. No? Sa amin, ang mga empleyado namin, 24/7 available kami because ang gamot namin ay life-saving medicine. Wala kaming Sabado-Linggo, wala kaming holiday. Pag tumawag ang ospital at kailangan ng gamot namin, hindi namin pwedeng sabihin na nasa bakasyon kami kasi yung pasyente nasa ICU. Or sa Lunes na. Or, Hindi pwede mamamatay sila. So Okay, sa okay. akin, yun po ang nagmo-motivate sa amin. Galing. That keeps us up on our toes in the morning, thinking that pag nareseta ng doktor yung gamot namin, siguradong may mabubuhay na pasyente. Galing. Sir Raymond, ano yung tingin nyo na biggest misconception ng mga kababayan natin tungkol sa pharmaceutical industry? Una, ang thinking nila, masyadong mahal ang mga Oo. ang mga gamot ng mga pharmaceutical at sinasabi nila na napakalaki ng kita ng mga nagnenegosyo sa gamot, no? Una, hindi naman lahat mahal. In fact, ang gobyerno natin nakaka-purchase ng mga mas murang gamot para Mga generic, ano? may murang gamot. So, meron ding mahal, of course, nandyan yan. So, hindi siya talaga mahal, no? Yung malaki ang kinikita ng isang kumpanya para sa isang gamot, hindi na naman sobrang totoo dahil mahirap gumawa ng gamot eh. Yung mga yung mga breakthrough medicines, no? It takes so much time, money, and effort to produce a particular molecule or gamot para sa mga sakit ng tao. So, bilyon ang ginagastos nila dyan. So, of course, pag gumastos ng bilyon, kailangan nilang mabawi din ang puhunan nila Of doon. course. Kaya doon sa bandang yan, medyo tumataas ng konti ang presyo. Paano nyo naman, Raymond, sinisigurado na ang iyong mga produkto ay abot kaya para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na hindi nila kayang bumili ng mga mamahalin na gamot? Yeah. Una-una, Yusek, inaalam namin kung ano yung presyong pasado o kayang bilhin ng ating mamamayan. Pangalawa, magaling kasi akong tumawad. So yung mga binibilihan kong gamot sa ibang bansa, tinatawaran ko talaga ito. So kung matatawaran ko ng maganda, ito mai-offer natin ng mas magandang presyo sa mga kababayan natin.
Bukod dito, ang company namin is managing our expenses. So, pinapababa namin ang gastusin sa kumpanya para hindi na namin bawiin ito sa presyo ng So produkto. hindi kayo nagma-markup na malaki, masyadong malaki. Tama. Basta i-maintain lang po namin, USEC, yung aming gastos. Huwag tayong gumastos ng sobrang mataas kasi pag gumastos tayong sobrang mataas, of course, medyo tataas bahagya ang presyo. So we try to manage that. Kung kailangan patay namin ang kuryente sa opisina, ilaw, hindi naman ginagamit, magbabawas kami niyan para lang mapababa namin ang gastos. Galing. So, Sir Raymond, ano ba ang papel talaga ng mga health professional gaya ng mga doktor, mga pharmacist sa pagpapalaganap ng iyong mga produkto? Napakalaki po, no? Kasama na po natin dyan ang mga ospital. Hospital, tama. Dahil po, katuwang po namin sila sa goal namin na bigyan ng magandang gamot at epektibong gamot ang mga mamamayang Pilipinong may sakit. Hindi po namin, as distributor, hindi po namin pwedeng ibenta ito diretso sa pasyente. Yung doktor po ang tumitingin ng pasyente at pag nakita po niyang may kondisyon na kaya pong gamutin ng aming gamot, ito po'y kanilang ireseta. Okay. At pag naireseta naman po, ito pong ospital o pharmacy po ng ospital, sila naman po ang bibili sa amin. Okay. So the doctors identify the disease and then they would prescribe the medicine and then yung ating pong mga butika, ospital, parmasiya, sila naman po ang pupunta sa amin para bumili ng gamot. So ganun talaga ang dynamic na business niyo. Tama po. So paano niyo po hinaharap ang mga issue ukol sa mga maling informasyon o mga kontrobersya tungkol sa mga pharmaceutical products? Again, lahat ng industry may controversy Yes, no? yes, oo. Kahit saan tayo. Pero ang solution po sa kontrobersiya or controversies, yung totoo lang. So we give them what is the truth about our products. We have evidence-based to claim that our products are effective, no? Pinapakita namin sa kanila yan. And yung pong produkto namin, pinaparehisto po namin sa FDA para patunayan na ito ay epektibong gamot at rehistrado sa ating gobyerno. At nagkakandak din po tayo ng mga several tests para masiguro na ito po ay hindi overclaiming ba. So, sakto lang yung kiniklaim namin. Sir Raymond, gusto kong magtanong about sa mga alternatibong, yung mga alternative drugs. No? Ano ba ang, sa tingin mo, ano yung pananaw mo sa paggamit ng mga natural or herbal na produkto bilang alternatibo sa mga synthetic drugs? Una po sa lahat, ako ang pananaw ko, USEC, ang alternative po ay ang mga bagong gamot ngayon. Remember, wala namang mga synthetic drugs before. Isang original gamot natin talaga, yung mga halamang gamot, yung mga natural medicine. So, technically, ang alternative medicine po yung mga chemicals at mga synthetic ngayon. So, ako po ay proponent din ng mga natural medicines. Ako, myself, umiinom ako ng mga virgin coconut oil. Yes, Naniniwala po ako dyan, yung mga pamahid na galing sa halaman, mga iniinom na tsaa, naniniwala din po ako dyan. Malaki po ang role niyan dahil dyan po lahat nagmula yung mga gamot na synthetic natin. Ikaw ba ay mayroong kinukonsidera na particular product na kayo ay pinaka-proud dito sa mga medicine nyo, no? At ano ba ang kwento sa mga ganitong particular product na talagang masasabi mo na very proud kayo? Opo. Meron kami isang produkto pero under FDA regulations, hindi po namin pwedeng sabihin sa publiko. Pero po ito'y nabibilang sa grupo na tinatawag nating carbapenems, no? It's a medicine for the critically ill, no? Ano bang story nito? Pag hindi na umi-effect yung mga ibang gamot, ito yung parang last resort nila. Kaya tinatawag nating life-saving medicine. Okay. So, marami po mga mikrobyo na meron tayo ngayon na hindi na kaya ng normal na gamot na meron tayo dati. Ang mga mikrobyo po ay nag-mutate yan, nagbabago ng anyo. Kaya po hindi na siya kinakaya ng mga ibang gamot. Ito pong gamot namin na very proud kami, sabi ko nga sa inyo, we've saved more than 500 lives in 2024. Ito po yung ginamit na gamot para sa kanila. Lalo na po noong time ng pandemic, yung mga comorbidities po ng COVID, ginamit po itong gamot na ito.
Ikaw ba, Rimon, paano ka as a boss, no? As a business owner, at paano nyo ba tinutulungan ang inyong mga empleyado, lalong-lalo na sa aspeto ng kanilang kalusugan at of course, yung mga kapakanan din ng mga empleyado mo? Tama po. Yung pong empleyado natin, sila po ay isa sa pinaka-importanting aspeto ng ating negosyo. Kung alam niyo po yung 5 P's of marketing, yung isa pong P doon, yung people. People. So kailangan po natin sila talagang alagaan. How do we take care of their health? Number 1, meron po tayong tinatawag na health benefit para sa kanila sa opisina. Meron po silang tinatawag na HMO. Sa PhilHealth din po, meron sila. So sa gobyerno po yan. Pag lumalabas po sila at nagpo-promote sa mga ospital, meron po sila mga face mask na ginagamit. Okay. And then we provide them also with leaves, no? And we make sure also kung may mga time na mga kalamidad, we give them a call. How are you? Binabahaba yung lugar mo. Okay. So always take care of their well-being po. Tama-tama yan. Pinaka-importante kung paano natin alagaan yung mga empleyado natin. So, si Rimon, ano yung palagay nyo, ano ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng industriya ng pharmaceutical sa panahon ng like, yun na nga kanina na-discuss mo yung pandemic at mga ibang mga, lalo na yung mga political turmoil din. So, ano masasabi mo dyan, Sir Rimon? Nakita po natin nung panahon ng pandemya kung paano nahirapan ang ating gobyerno at ibang gobyerno sa ibang bansa to handle this kind of pandemic. Napakahirap. So ito po mga pharmaceutical companies, particular na yung mga tinatawag nating research and development pharmaceutical companies, sila po yung nagkikreate ng mga bagong gamot. Sila po yung nagkikreate ng mga gamot para sa mga sakit na hindi na kayang gamutin ng mga available medicines now. Sila din po yung nag-aaral ng mga gamot na sa tingin nila in the future kakailanganin ng tao. Alam niyo, kung magkakaroon ng isang mikrobyo, nakakatakot po na hindi po kayang gamutin ng isang antibiotic. Nakita po natin sa COVID at marami pong namatay. Pero yung na-invento po yung bakuna, medyo nabawasan po yung mga namatay. Correct. So very, very important po talaga ang role ng pharmaceutical industry sa pag-aalaga po ng kalusugan ng ating mamamayan. Mamaya, itutuloy natin yung usapan natin dyan, Sir Rimon. At wag po kayong aalis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Sir Rimon dito sa Kabuhayan at Negosyo. Rimon, ano ba ang mga proseso sa pag-develop na isang bagong gamot o pharmaceutical product? Napakahabang proseso, napakagastos. No? Una po yan, nagsasaliksik po yung mga research and development companies, pharmaceutical companies, kung ano yung kailangan na gamot. Pag naka-research na po sila, ito po ay mag-undergo ng testing sa laboratorio. So, mahabang proseso, billions of pesos. No? Sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung meron na, but sa ibang bansa maraming ganyan. No? And then, pag ito po na-produce na nila, may tinatawag pong mga trials na ginagawa. Meron tayong tinatawag na phase 1, phase 2, phase 3 clinical trials to make sure po that yung gamot na yan talagang safe at effective sa pasyente. So, hindi po biro ang gumawa ng isang epektibong gamot para sa pasyente. Kanina na pag-usapan natin, Rimon, about FDA. So, gaano ba kahigpit ang mga regulasyon sa pharma industry dito sa Pilipinas? At ano ang mga hadlang o malalaking hadlang pagdating sa pagkuha ng FDA approval? Una po, napakahirap kumuha. Napakahirap kumuha ng lisensya mula sa FDA. Naiintindihan ko naman po sila because pinapangalagaan nila ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Sinisiguro nila na yung irerehistrong produkto, kalidad at epektibo. No? Maraming sinasubmit na mga dokumento sa FDA para maaprubahan yan. It will take at least 1 year to 2 years or even more para maaprubahan ang isang produkto sa FDA. Bukod doon, yung lisensya para sa pagninegosyo ng distributorship, medyo matagal din na proseso yan. At talagang ini-scrutinize yan ng ating FDA para siguraduhin legitimate kang distributor ng gamot. So,
Ang gobyerno naman natin, para mapabilis ang mga suggestion niya is to, of course, automate, di ba? Magdagdag na mas maraming tao para asikasuhin ang mga approvals na mga rehistro na ito. At I think ang gobyerno natin ay nando na sa stage na yon at ini-expand na nila yung kanilang improvement sa division na yan. Oo, tama-tama yan. Dahil yan yung madalas na nagiging problema ng mga aspiring or yung mga nag-umpisa ng mga entrepreneurs. Kayo ba, Raymond, ano ba yung mga initiative nyo na, of course, kasi matagal na kayo dito sa industry. May mga initiative ba kayo para makatulong sa mga maliliit na aspiring entrepreneurs dito sa larangan ng pharmaceutical din, Raymond? Paano nyo tinutulungan yung mga gusto mag-umpisa dito sa sektor na ito? Bukod dun sa gusto mag-umpisa, yung meron mga negosyo na existing, nakakatulong po kami sa kanila sa paraang pagbigay ng mas murang gamot. Mas mahabang repayment term. Kunyari, bibili sila sa amin, binibigyan namin sila ng 30-day, 60-day term para at least mabawi muna nila ang kanilang kapital. Oh, very good. At hindi sila ganang mahirapan sa kanilang cash flow. Sa mga aspiring naman na gustong magnegosyo sa gamot, katulad na bagit ko kanina, na we also provide them a certain seminar. Kung gusto nilang mag-establish ng sariling pharmaceutical, we'll teach them how to establish their own from step 1 hanggang step 10. From orientation, registration, until such time na makapag-create tayo ng produkto para sa kanilang kumpanya. Oo, tama-tama yan. Ikaw ba may advice na maipapayo sa mga aspiring entrepreneurs na gusto magsimula dito sa ganitong negosyo, of course, sa kanilang business journey na rin, Raymond? Opo, ang isang pwedeng maipayo sa kanila, Yusek, dapat pag ikaw ay nagnegosyo, merong kang goal na mas malaki para sa'yo. It should be bigger than yourself. No? Kasi yun yung mag-motivate sa'yo to work. No? In our case, ang iniisip namin ay makatulong sa mga pasyenteng nasa ICU. So yun ang payo natin sa kanila. Kailangan wag silang mawala sa focus. Yung persistence should be there. Tapos yung goal orientation mo, alam mo kung saan ka pupunta. Importante yan. At alam mo paano makakarating doon. Never say die. Correct. Attitude, sabi nga nila. Right mindset, sabi nila. Ano ba yung mga natutunan mo sa iba't ibang negosyo or dito na rin sa negosyo mo na gusto mong malaman ng mga aspiring businessman para maging katulad ka rin nila na maging successful dito sa larangan ng pharmaceutical? Well, una-una, sabi ko nga, kailangan may tamang mindset sila. No? Pero kasabay ng mindset, dapat meron din tayong tinatawag na heart set. May concern tayo sa ibang tao. Kasi ang pananaw ko, pag ikaw ay may concern sa ibang tao, mas magta-thrive yung negosyo mo. Kasi meron ka ng purpose eh. Hindi lang basta kumita ng pera, ganyan. So, mas maganda yung ganun. Kung dadalhin mo yan hanggang sa huli, I'm pretty sure na yung negosyo mo will succeed and you will inspire a lot of people also. Ano ba sa palagay mo, Sir Raymond, ano ang formula ng mga nag-uumpisa pa lang na magnegosyo na dapat ay matutunan nila sa iyo para makasabay na rin sa inyo, katulad sa inyo na more than 30 years na dito sa industry? Okay. Nabanggit ko na kanina yan, Yusek. Ang formula is dapat tama ang mindset. Pag alam mo kung ano ang gusto mo, alam mo paano pumunta doon. Yung heart set naman, ito yung why you are doing the business. Bakit mo siya gustong gawin? So if you have the right mindset, you have the right heart set, tapos you have the skill set, may kakayanan kang gawing negosyo. Yun yung magiging formula mo para mag-succeed ka sa negosyong ito. Alam mo, napapansin ko lang, Raymond, talagang yung passion mo dito sa pharma ay napaka-passionate mo. Ikaw ba ay may mensahe sa mga aspiring entrepreneurs natin, na mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo na nag-iisip mag-start ng negosyo or siguro hindi pa sila nag-start ng kanilang negosyo, ay ikaw ba maipapayo mo sa kanila na sundin nila ang passion nila sa business katulad mo?
Tama po. Importante po yung passion. Yung sa formulang sinabi ko sa inyo, Yusek, kanina, yung skill set. Kung ikaw ay magaling sa painting, yan ang passion mo, diyan mo tingnan kung magandang magnegosyo dyan. Yan ang passion mo. Kung ang passion mo ay gamot, katulad ko, at makagamot ng mga tao, pwede kang magnegosyong pharmaceutical or magtayo ka ng pharmacy, doon ka magsa-start sa passion. At pag nakita mo yung passion na yan, tingnan mo paano ito makakatulong sa tao. So yun yung pinaka pwede natin mabigay na abiso or advice sa kanila. Salamat sa iyo, Raymond. Baka may parting words ka sa mga kababayan natin, mga kanegosyo natin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Well, sa mga nagbabalak magnegosyo, mahirap magnegosyo, pero kung tama po ang ating dahilan sa pagninegosyo at sa tingin natin makakatulong sa tao, wag po tayong mag-atubili, wag po tayong matakot, grab the opportunity para paigihin hindi lang ng buhay natin, pati buhay ng ating mga kababayan. So, focus lang tayo guys, and kailangan nandun ang mind natin, nandun ang puso natin. Everything else will be successful. Yun lang, Yusek. Maraming salamat sa iyo, Sir Raymond. Thank you sa pag-share ninyo ng mga lesson sa mundo ng negosyo. Idol Raymond Pineda. Okay. Idol, Yusek. Isang patunay po na sa tamang kombinasyon ng sipag, tiyaga at malasakit ay kayang gumawa ng negosyo na hindi lamang kumikita kundi nagbibigay din ng halaga sa ating buhay. Sa dami ng natulungan nyo, 500 na ay nako, napakalaking bagay po yun, Raymond. Salamat po. Sa mga tagapakinig po natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, sana po ay na-inspire kayo ni Raymond dito sa episode natin ngayong araw. Lagi po nating tandaan, ang tagumpay ay nasa kamay ng taong handang kumilos at magtiwala sa kanilang kakayahan. Hanggang sa muli po, ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat sa patuloy po nating suporta, lalong-lalo na po sa mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, pwede po nating balikan through my YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre po, wag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at of course, i-follow na rin natin para sa mga updates ng mga bagong episodes natin. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.